will be exalted by the Father, so that He may receive the exaltation in the praise of His Almighty Father. That's why ang sabi ng Panginoon that God has highly exalted Him, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven, on earth, and beneath the earth, to the glory of God the Father. Amen. So, ano po ang pinakasusi dito ng ating Panginoon? May susi po dito sa kanyang ginawa, at dahil sa siya po ang role model po natin, ay kailangan po makita natin na paano niya naabot ang pinakamataas. His destiny, what God has planned for his life. And I pray to the Lord that God will open our spiritual eyes here as we listen to the Word of God this afternoon, that we may know that it is possible for us to reach what God has planned for our lives. In the ministry and even in our personal lives, in every area of our lives. Gusto po yun ng Panginoon sapagkat, well, hindi niya ikaw nilikha para maging talunan ka sa buhay na ito. Amen. Amen po ba? Nilikha ka ng Diyos para magiging mapanagumpay ka sa buhay na ito. And God has done His part for you to have the greatest honor, hallelujah, that you may be exalted, that you may reach what God has planned for your life. Amen. Plano niya po ito hallelujah. Napakaganda na ang Diyos ang nagplano ng magagandang mga bagay sa ating pong mga buhay. Oh, hallelujah. What a wonderful God. Amen. Palakpakan na po natin ang ating mga bagay. Hallelujah. So, ang key po dito, for us to reach the summit of success, according po dito sa ating pinag-aaralan at dito po sa verse na ating o sa passage po natin binasa, is none other but obedience. Amen. Ang sabi po dito ng Philippians chapter 2 na atin pong binasa, ang sabi po doon ay, in being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. And then sabi doon, therefore. Amen. Therefore, pumasok na po yung exaltation po ng ating Panginoon. You see, before the exaltation, ang obedience ay nandoon. Amen. You cannot do away with obedience. If you want to reach what God has planned for your life, you cannot do away with this wonderful virtue. Obedience. Sabi doon, ang obedience niya ay unto death. Wow, grabe. At ang sabi doon ay even death of the cross. Alam mo po yung kamatayan po sa krus ay napakahirap po na kamatayan. Kung pugutan ka ng ulo, o sila na lang ang pugutan mo ka ng ikaw. Kung pugutan sila ng ulo, amen? Kung pugutan ang tao ng ulo, alam mo po, parang very horrible. Pero alam mo po, walang sakit po yun eh. Amen? Toda sana. Pero ang crucifixion po ay grabe po ang agony po dyan. Diyan po nanggaling ang word na excruciating. Alam niyo yun, di ba? Ako nga alam ko, Bisaya ko eh. Yan kayo nandito, taga-London kayo eh. Ha? Ang word na excruciating, galing po yun sa word na crucifixion. So, ma-imagine mo, bakit kung ano ang agony, ano ang pains, kung i-crucify ang isang tao. Kasi po, ng time na yun po ay yan ang ginagawa ng mga Romans, hindi po yan ang paraan ng papatay ng mga Hudyo. Ito po ay Roman style, Roman method. At ginagawa po nila ito sa mga parang sa kanila ay mga mabababa ang mga uri. At ito po ay isang uri ng kamatayan po, slow death po ito. Hindi ka po mamamatay kaagad pag ikaw ay pag sila ay naipako, hindi ka agad mamamatay yung tao. Kasi po, ang wound mo lang naman dyan ay
Sa dalawang kamay at sa dalawang paa. So, dahan-dahan po ang pagkamatay ng tao. Kaya po sa ating Panginoon ay 9 o'clock siya ipinako, 3 o'clock siya namatay. Ma-imagine mo ang pain na kanyang dinanas. At ang normally po, ang kamatayan po dyan ay yung anong medical term, yung pag hindi na nakakahinga ang tao. Ano ba yun? Bahala na kayo. Ano yun? Ano yun? Anyway, bahala na kayo. Basahan nyo na yun. Huwag nyo na akong pahirapan, ha? Please. Okay. Yung hindi po nakakahinga ang tao, yung normally ang kamatayan. Kaya nga po, kasi ang nagiging dahilan na nakakapahinga po mga tao dyan, sapagkat itong paa nila, although sugatan po yun, normally kasi po, ang weight ng katawan ay nakasalalay sa pako, sa kamay at saka sa paa. Pero kung mawawala na sila ng lakas, normally po ay nag-i-stoop down ang katawan, so naiipit ang baga. So na naiipit ang baga, hindi na makahinga. Subukan nung nakaganon ka, mahirapan kami nga. Paano ka makahinga na masarap? Amen. Pag gumanon ka, nakakahinga ka ng magandang paghinga mo. Okay? Ang nagpo-push po niya ay ang paa. Okay? Kaya nga po, yung dalawang magnanakaw, sa tabi ng ating Panginoon, binali ang kanilang buto dito. Para po, hindi na nila maangat ang katawan nila at makahinga sila ng maayos. Pero ang Panginoon, hindi na binali kasi bago sila dumating sa punto na yon, well, ito po ay patay ng ating Panginoon. It was prophesied in the Old Testament na none of his bones will be broken. Okay, kasi po yun ang paraan ng pagpatay po sa crucifixion. So, very, very painful death po yun. Pero ang sabi doon ay, ang kanyang obedience was unto death. At ang wika doon ay, even death of the cross. Pero, ano po ang susi? When we talk about obedience, what is the key? The key there is humility. Do you believe me? Ang tao hindi sumusunod kasi, ano akala mo sa akin? Basta-basta. Sa English ay, ano akala mo sa akin? Just. Okay ba yung English ko doon? Amen. What do you think of me? Thinking of you. Just. Alam naman tayo mga Pinoy, magagaling tayo mag-English eh. Narinig ko nga doon sa Hong Kong, yung mga kapatiran natin doon, nag-uusap sila doon sa loob ng bus, sa tabi nila yung isang British. Nakikinig ang British sa kanilang usapan kasi English eh. Pero napapailing ang British sa Inglesan nila. Kasi sabi niya, I told you not to go to. You go to. Now look at. Sa Tagalog, sinabi ko na siya, huwag kang pumunta. Pumunta ka o tingnan mo. Yung nagagalit yung British sa tabi niya. Marder ang English eh. I told you not to go to. You go to. Now look at. English naman. Amen ba? So anyway, ganun yun, ang tao normally nagre-resist. Pag may pinapagawa sa kanya, dahil wala pong humility ang tao. Amen. Napakadali kasing sumunod kung mayroong tayong humility. Amen po ba? Yun lagi ang kalaban natin eh. Kaya nagre-resist tayo dahil parang sa paningin natin na pag ikaw ay nautusan, ay parang akala nila ay parang small time ka. Pero hindi. Kailangan labanan mo yun. Kasi lahat po tayo ay may problem about humility. Naniniwala po kayo? Amen. Lahat po tayo ay mayroong problem yan sa area na yan. Hindi lang naman kayo eh. Pati ako. Basta tao. Amen ba? Basta tao po, mayroong problem yan. Nang ako ay bago sa ministry, ay 1 year ako noon, 13 months ako doon sa unang ministry ko. Doon ko nakilala ang Panginoon, kaya lang po dumating ang panahon, hindi kami na magka-eksakto dahil iba ang kanilang paniniwala sa paniniwala